Swerte nga ba ang pag-aalaga ng duwende? Ayon sa mga kwento at paniniwala, maraming matatanda ang nagsasabing ang mabait na duwende ay maaaring magdala ng swerte sa pera, magandang ani o masaganang negosyo, proteksyon sa bahay, pagiging may malasakit sa pamilyang nag-aalaga sa kanya. Madalas din nilang sabihin na kapag nire-respeto sila, hindi ginugulo at binibigyan ng handog tulad ng pagkain o kandila, mas nagiging mapagbigay sila. Pero may kapalit din umano ayon sa mga alamat. Hindi lahat ng duwende ay mabait. May mga kwento tungkol sa pikon o malisyosong duwende na kapag hindi nasunod o nalabag ang gusto nila, maaaring magdulot ng pagkakasakit, pagkawala ng gamit at sunod-sunod na kamalasan. Ang pag-aalaga nito ay hindi isang laro. Sa iba't ibang kwento, kapag nagbigay ka ng alay o pang-akit sa duwende, parang nakikipagkasundo ka kahit hindi mo sinasabi. At kapag nasira o nakalimutan mo ang kasunduang iyon, doon daw pumapasok ang problema. May mga alamat na nagsasabing ang duwende kapag naging malapit sa isang tao o pamilya, maaaring maghanap ng kapalit at mahirap na daw itong kaalisin. Kung hindi mo alam ang uri ng duwendeng iyong inaalagaan, maaaring mas maging malas kaysa swerte. Ayon sa ilang kwento at karanasan ng ilang Pilipino, ang mga kapre ay hindi lamang naninirahan sa mga puno. May mga kwento ring nagpapakita na kaya nilang manirahan o mamalagi sa loob mismo ng bahay kung may dahilan silang gawin ito. Narito ang mga karaniwang palatandaan at dahilan kung bakit daw nakikitira ang isang kapre sa loob ng bahay. Ang una ay kung may nagustuhan siyang tao sa loob ng bahay. Isa sa pinakamadalas na dahilan kapag may taong kinahuhumalingan ng kapre, karaniwan ay babae, pero hindi laging ganon. Susundan daw nito ang taong iyon sa loob ng tahanan. Ikalawa, may bagay sa bahay na pinoprotektahan niya. Kung may lumang kahoy, poste o antigong gamit na may espiritual na koneksyon, maaaring mamalagi ang kapre sa malapit dito. Ang pangatlo, inililipat ang dating tirahan. Kapag pinuputol ang punong tinitirhan ng kapre, lalo na kung matandang puno, maaari daw itong lumipat sa pinakamalapit na lugar, kadalasan ay sa bahay ng tao. Ang ikaapat, mahilig sa usok o amoy ng sigarilyo. Marami ang naniniwala na aakit ang kapre sa amoy ng tabako. Kapag napadaan siya at naamoy niya iyon, maaari raw siyang tumambay o manatili. Ang tanong ay kung nakakaperwisyo ba ang kapre sa bahay. Ang sagot ay hindi lahat. Meron naman daw mababait, tumatahimik lang at nagbabantay. Pero may mapagbiro o agresibo rin, lalo na kapag hindi nila gusto ang isang tao sa bahay. Maaari rin silang magparamdam kapag galit, kapag mabigat ang dibdib, kapag may kaba o malalakas na ingay sa gabi.
Ito ay isang klase ng maligno na pangkaraniwang inilalarawan bilang taong itim o ang tinatawag na agta. Ang isang itim na aninong may anyo ng tao pero walang muka, walang mata at walang malinaw na detalye. Madalas itong lumilitaw sa madidilim na pasilyo, bumubuntot sa tao sa gabi. Nakikita lamang sa peripheral vision. Biglang nawawala kapag nakatitig ka ng diretso. Kadalasan nakadikit ito sa mga lugar na may biglaang pagkamatay, aksidente o trahedya. Isa itong nakakapangilabot na uri ng maligno. May mga kwento na ang taong itim ay kaluluwa ng taong namatay sa sunog o malagim na trahedya. Dahil nasunog ang kanyang katawan, lumilitaw ang kanyang espiritu bilang maitim na aninong parang sinunog. May amoy usok o amoy sinunog na kahoy. May maririnig na mahihinang daing o pag-ubo. Madalas itong nagpapakita sa mga lumang bahay, abandoned buildings at mga lumang paaralan.